Hi guys, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. This is Lakpat Sirong Bisaya once again. Kumusta? Andito naman tayo at magkukomento tayo sa mga nangyari sa lipunan. Lalong-lalo na sa politika guys. May kasabihan nga tayo, gala man ang katawan, pero updated pa rin tayo sa mga nangyari sa lipunan. Kaya let's go, umpisahan na natin ang ating opinion sa mga nangyayari sa ating lipunan. At ito na nga, finally, naglabas na si Zaldico ng kanyang part 2 sa kanyang salaysay at sa kanyang confession sa nakawan sa ating bansa. At inalabas niya na lahat ang kanyang nalalaman. At pinatutuhanan niya yung sinasabi ni Orly Gutisa pagdating sa delivery ng pera. Ito guys, tingnan natin. Papakita ko sa inyo. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Sabi guys, no? And finally, sa buong buhay ko, nakita ko na talaga ang itsura ng Rimowa na malita kahit hindi siya personal. Ganun pa lang itsura ng Rimowa, di ba? Parang ordinary lang siya tignan, pero mahal daw yun guys. Nagkakahalaga yun ng 200,000 ang pinakamalaking malita. Yung pinakamaliit naman nasa mga 50,000. Ganun katibay yung malita na yun. Pero, wag ka yung laman milyon-milyon. Di ba? Siyempre naman, pag nalagyan mo naman ng milyon-milyon na halagang pera, of course, magkano lang naman yung 200,000, di ba? Hindi naman nila pera yung nandoon. Pera naman ng taong bayan. Kaya, barya lang yung 200,000 sa kanila, di ba? Oh, kita nyo? Kung gaano tayo ginago, kung gaano tayo ninakawan nila Bongbong Marcos. Kayo nagkandahirap sa trabaho. Halos walang makain dahil sa mahal ng bilihin. At 1D 1 pa yung iba. Kahit isang tuka tayo, pero sila sarap ng buhay. Mga animal, mga putang ina. Sinong hindi mapapamura? Diba? Mapapamura ka. Yung pinaghirapan mo nandoon sa kanilang mga kamay. Di ba? Ang sarap ng buhay ng putang inang Bongbong Marcos. Ayaw niyang pumayag sa sinabi ni Zaldico. 50% lang muna ang ilalagay kasi baka mabuking. Ang sabi niya, kailangan ibigay na yung 100 billion kasi yun ang pinapromise ni Martin Romualdez sa kanya. Putang ina talaga, Bongbong Marcos, animal ka. Di ba? Oh, ganun mo kami binaboy, ganun mo kami pinahirapan. Walang hiya ka. Isipin mo, may utang ka pa, may state tax ka pa na kailangan mong bayaran na 200 billion mahigit. Huwag mong kalimutan yun. Bayaran mo yun, putang ina ka. Ang nakakatawa guys, kasi itong mga loyalistang tanga, mga tanga talaga ito. Sabi nila, hindi daw credible si Zaldico sa kanyang mga sinasabi. Ay mga ulol, mga gago. 3 taon pinagkatiwalaan ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez at ng budget secretary si Zaldico bilang appropriation chairman, bilang tagapagngasiwa ng peras sa bansang Pilipinas. Lahat ng mga ito very credible
and very trustworthy, mapagkatiwalaan si Saldico sa paningin nila. Ngayon, nagkabukingan na. At nagsabi na si Saldico again sa kanila, hindi na siya credible. Anong klaseng mentality, di ba? Paano siya hindi nagiging credible? Nung magkakasama pa sila, halos araw-araw, oras-oras sila nagkakasama at nagkukwentuhan, nag-uusap. Si Saldico belongs to their circles. So, paano siya hindi magiging credible? Aber, di ba? Oh, sige nga, pasinungalingan niyo yan. Bakit kasama kayo sa circle ni Bongbong Marcos? Kasama kayo sa circle ni Martin Romualdez para masabi niyo hindi siya credible? Very credible siya kasi kasama siya sa grupo eh. Lahat ng mga istorya na nagaganap sa grupo nila, alam niya. Di ba? Alam niya. Kaya mga hinayo pa kayo mga bayarang vloggers, mga loyalistang tanga, mga hinayo pa kayo, magpakatanga kayo. Di ba? Magpakatanga kayo hanggat gusto nyo. Oh, di ba? Oh, magpakabayani kayo kay Bongbong Marcos. Ipaglaban nyo si Bongbong Marcos, mga hayop kayo. Para sa akin, hindi magiging credible yung salaysay ni Saldico kung naunang lumabas si Martin Romualdez. Ganon yun parang sa akin. Kasi alam nyo guys, remember, may bali-balita noon, mga nakarang linggo, na gawin nilang state witness si Martin Romualdez. Gawin nilang star witness. So kung nangyari yun, kasapakat ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos, ang Blue Ribbon Committee. Sila Lacson, sila Soto, sila Tulfo, at iba pang mga personalidad sa Senado at sa Congress. At yung ICI, Boying Remulla. Kasapakat ni Bongbong Marcos yan, mga yan. So kung nagiging state witness si Martin Romualdez, at saka nagsalita si Saldico, yun ang hindi na credible. Kasi, ang mangyayari doon, parang defense mechanism niya na lang yun. Gawa-gawa niya na lang istorya yun. Against kay Romualdez. Oh. Pero mabuti na lang, guys, hindi pinayagan ng Panginoon na magiging state witness si Martin Romualdez at nakapagsalitang una si Saldico. Yun ang maganda. Kasi kung huling nagsalita si Saldico bago kay Romualdez, wala yun. Sasabihin natin, hindi talaga credible kasi gawa-gawang istorya lang ni Saldico yan. Kasi binanata na siya ni Martin Romualdez at diniin na siya ni Martin Romualdez. Ganon ang hindi credible sana. Pero wala eh. Hindi pinayagan ng Panginoon na magsalita at magiging state witness si Martin Romualdez. Kaya, naunahan siya ni Saldico ngayon at si Saldico ngayon ang nagsasabi ng totoo. So, lahat ng mga sinabi ni Martin Romualdez ngayon, lahat ng sasabihin niya, hindi na yung credible. Defense mechanism na lang yan ni Martin Romualdez against doon sa sinabi ni Saldico. So, ang maglalaban ngayon, salita ni Saldico versus salita ni Martin Romualdez at salita ni Bongbong Marcos. Di ba? So, mas lamang si Saldico ngayon kasi siya ang nauna eh. Siya ang nauna nagsalita. Di ba? So, ang bola ngayon, nandun kay Martin Romualdez at Bongbong Marcos, depende na lang kung paano nila yan pasinungalingan. Ganon yan. Oh. So, kayo ngayon, mga bayarang vloggers at mga loyalistang tanga, dipinsaan nyo lang si Bongbong Marcos. Walang problema yan. Di ba? Dipinsaan nyo lang. Karapatan nyo yan bilang isang loyalistang tanga. Kahit naninikawan na kayo, kahit inalipusta na kayo ni Bongbong Marcos at kung ano-ano na yung kasinungalingan niya na ibibigay sa inyo na information at still
loyalista pa rin kayo. Okay lang, walang problema, di ba? Oh. Anyway, maraming salamat guys. Thank you so much for watching. Hanggang dito na lang tayo. Bye-bye.